Dumarami ang mga politikong pinagkakaloban ng show cause order ng Commission on Election o COMELEC habang papalapit ang halalan sa darating na May 12, 2025 sa buong bansa. Dito sa Nueva Ecija, ilan sa nasilbihan ng show cause order ay sina gubernatorial candidate Virgilio Bote dahil sa cancer remarks nito sa isang kampanya sa lalawigan, habang ang umano'y vote buying ang dahilan ng show cause order ni Congressman Eming Pascual na muling tumatakbo sa ika-4 na distrito. Ang pinaka-latest na nabigyan ng show cause order sa Nueva Ecija ay si Cabiao Mayor Ramil Rivera dahil sa umano sa kontrobersyal na pahayag nito sa campaign rally na support remarks. Binibigyan ng pagkakataon ng poll body si Rivera na magpaliwanag para hindi makasuhan ng paglabag sa COMELEC Resolution number 11116 tungkol sa mga pahayag na maaaring maituring na gender-based harassment and discriminatory labeling. Nakasaad sa nasabing COMELEC Resolution number 11116 o Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines, bawal ang pagtawag sa mga individual o mga grupo na terrorist, dissenters or criminals na walang ebidensya. Kabilang din dito ang bullying at diskriminasyon base sa kasarian, etnisidad, edad, relihiyon, kapansanan at iba pang protektadong kategorya. Tinukoy din ng COMELEC Resolution number 11127 amendment sa Resolution number 11116 na ang lahat ng election-related activities at platforms, kabilang ang social media, na safe spaces para sa 2025 national at local elections. Pinapalawig din ito ang kahulugan ng election offenses upang saklawin ang child abuse, discrimination, incitement, immoral doctrines, obscene content, at racial discrimination. Naglipa na ngayon ang fake news sa social media habang papalapit ang midterm 2025 election. Isang lungsod ng Cabanatuan sa lalawigan ng Nueva Ecija ang sentro ngayon ng mapanira at mapanlokong balita ng isang istasyon pa mismo ng TV sa lalawigan. Batay kasi sa kumakalat na post ng TV48, talamak daw ang vote buying sa syudad na wala naman palang katotohanan. Bagkos ito pala ay isang lehitimong programa ng local government ng Cabanatuan na handog kaarawan para sa mga senior citizens at PWDs na isinasagawa sa bawat barangay ng ilang tauhan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Kaugnay nito, ipinliwanag ni Attorney Erwin Villarin, City Legal Officer ng LGU Cabanatuan, na ang programa ay layuning bigyan ng munting handog ang mga nakatatanda at may kapansanan sa kanilang kaarawan at ito ay taunang isinasagawa ng syudad. Lalo po nag-init yata sa mga kumakalat na balita na baka po may nagpapabigayan daw po ng pera, no? Actually po, ang activity po na nakikita nyo sa aking likuran, isa pong proyekto ng siyudad ng Cabanatuan na kung saan, okay, ang mga senior citizen po at mga PWD, nagbibigay po tayo ng konting handog sa mga kaarawan nila. Ito po ay taunang proyekto na ginagawa po ng CSWDO. Matagal na po ginagawa natin to, no? Kaya po, masakit po sa loob namin na meron pong nagpapakalat ng balita na baka po binibigyan ng maling interpretasyon na namimili ng boto at inahaluan po ng politika. Yan po yan. Kaya po nakagulat na lang po ako kasi nakatanggap po ako ng tawag mula po sa ating mga empleyado ng CSWDO na meron nga raw po nagpapakalat dun po sa labas ng eskwelahan, ano? Na nagpapakalat na meron daw po nagpapamigayan ng pera dito. Nais lang po natin ipasinungalingan nyo o mga ganong kwento kung kanino man po nagmumula yan, ano? Ayon kay Atty. Villarin, legal ang naturang proyekto dahil sa katunayan aprobado pala ito ng COMELEC. Ipinakita pa nito ang papel na permado ng opisyal ng poll body kung saan makikita ang proyekto at amount para dito. Una po, kaya po ako nandito
ito pong proyekto na ito ay inapruban po o binigyan ng pahintulot ng COMELEC. Okay? Hawak ko po ngayon ang inisyu ng ating COMELEC na mayroon pong pirma. Ano? May pirma po yan ni Attorney Sheila Maymona Aiza Tawagon. Okay? At may pirma rin po ito sa dulo ng ating chairman na si George Erwin Garcia. Okay? Ito po ang magpapatunay na legal po yung proyekto natin. Okay? Ito pong hawak ko pong dokumento na ito po ang naglilista kung saan binigyan po tayo ng pahintulot na magbigay ng o ipagsagawa po itong mga ganyang proyekto, no? Ito po, nakabilog po ito, no? Makikita po natin, ano? Yan yung Handog Kaarawan Program for Senior Citizens and PWDs. Ayan po yan. Okay? Kaya po sa mga nagpapakalat po ng balita ng mga ganyan, wag naman po sana natin bigyan ng politika yung mga proyekto ng syudad na kung saan napapakinabangan po ng ating mga ibang mamamayan, lalo na yung mga senior citizens and PWDs, no? Nakakasama lang po ng loob na pati po yung mga ganitong proyekto nahahaluan ng politika. Samantala, sinabi naman ni Ginang Ellen Castro ng Barangay Magsaysay Sur, isa sa benepisyaryo ng Handog Kaarawan, na taon-taon may regalo ang senior citizen at PWD galing sa local government ng Cabanatuan. Nagkataon umano na ngayong Abril ibinigay. Nagpahayag din ito ng pasasalamat sa munting regalong natanggap mula sa Cabanatuan LGU. Pagkakamali po, taon-taon po may regalo sa mga senior citizens saka sa PWD ang local government ng Cabanatuan. Nagkataon siguro ngayong Abril ibinibigay. Siyempre. Pero salamat po sa regalo. Taon-taon nakakatanggap kami ng, dati po food pack. Ngayon ni-request yata na pangdagdag sa pambili ng gamot. Tumira po kayo dito sa Cabanatuan, mararamdaman niyo, nararamdaman namin. Talagang sinisino po kami ng pamahalaan. Hindi kami pinababayaan. Lahat ng tulong naaabot po namin. Hindi kamukha sa ibang bayan. Ewan ko sa kanila. Baka sa mukha ng mga residente ng Sama Bajau Community sa Barangay Bacod Bayan, ang pangamba takot na dulot ng isang hindi otorisadong pagpasok ng isang grupo sa kanilang komunidad at nagbitaw ng mapanirang pahayag. Matatandaan na kumalat din sa social media ang umano'y pananakot daw ng Vergara sa Sama Bajau na paalisin sila sa kanilang tirahan kung hindi umano iboboto ang Vergara. Ayon kay Sir Jerome Corpus, isang empleyado ng Cabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWDO na in charge sa nasabing community, na ito'y walang katotohanan. Nabiglaan niya ang mga Sama Bajau dahil sa biglang pagpasok ng hindi nila kilalang tao sa kanilang komunidad at bigla na lang nagsalita. Bilang isang manggagawang panlipunan po na nakakasakop po, siya pong nangangasiwa sa ating mga kapatid po na Bajau, ito po'y walang katotohanan. Gawa po ng nabigla lamang po sila sa pagpasok ng hindi po nila kilalang tao at bigla po nagsalita doon ng mga maling balita na kung saan po ngayon ay kinagagalit po ng ating mga kapatid na Bajau dahil base po sa kanila at ayon po sa kanila, wala pong nangyayaring pananakot sa kanila at sa kanila po mismo nanggaling na mahal po nila ang namamahala po sa kanila. At hindi po sila kailanman pinabayaan at hindi po sila tinatakot na papaalisin po sila sa kanilang kinatitirahan na bahay. Ibinida din ni Sir Corpus ang history kung paano napagkalooban ng disenteng tirahan at pamumuhay ang mga Sama Bajau na ngayon ay lehitimong residente na ng syudad. Sa katunayan, benepisyaryo din sila ng lahat ng programa at serbisyo ng lokal na pamahalaan. Way back 2012 po, nagkaroon po tayo ng isang comprehensive program together with our national po ng DSWD. Nagbigay po ang DSWD ng shelter assistance po na pangsimula ng pagpapatayo ng kanilang bahay, pero yung site development po at yung lupa po na kinatitirikan po ng bahay nila ngayon, ito po ay sa ilalim po ng administrasyon po ng Vergara po na namamahala ngayon sa atin sa lungsod ng Cabanatuan. Ngayon po, meron po tayong mga programa po na educational assistance para po sa ating mga estudyante na Bajau
at meron din po tayong livelihood assistance na kung saan tinuturuan po sila kung paano po magnegosyo. Ina-uplift po yung kanilang pamumuhay, tinataas po yung antas ng kanilang pamumuhay para matuto po sila na hindi po gobyerno habang buhay ang magbibigay sa kanila ng sustento. Kumbaga matuto po sila, sinusustentuhan po sila ng gobyerno sa pagtitraining po kung paano magnegosyo, sa tamang paghawak po ng pera, gayon din po sa mga pagkain. Lahat po ng programa po ng lokal na pamahalaan ay lagi pong kasama ang ating kapatid na mga badyaw. Panghuli, umaapila si Ginoong Corpus na huwag maniwala sa mga hindi totoong balita dahil aniya ang mga Sama Badyaw ay may sariling prinsipyo at paninindigan. Huwag po tayo maniniwala sa mga hindi po totoo na mga balita dahil ang mga badyaw po ay mayroon pong sariling prinsipyo, sila po ay mayroong sariling paninindigan na kung saan po ay hindi natin pinipilit sa kanila yung mga ayaw po nila. Meron po silang sariling paninindigan na kung saan po ay kung sino po talaga yung kinikilala nila na talagang pumalinga po sa kanila, andun po sila at hindi po sila mawawala doon.